Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alaysa, Tubong Romblon. Pero sa kasalukuyan mga kaaswang, ay dito na ako naninirahan sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito. May katagalan ng panahon ang nakalipas. Na mga panahong iyon, Sir Casper, ay dalaga na ako at kasalukuyang nagtatrabaho. Nang may nakilala akong binatang tawagin na lamang po natin sa pangalang Brian. Itong si Brian mga kaaswang ay katrabaho ng matalik kong kaibigan na si Carla sa karinderyang pinapasukan niya. Nang minsang magkaroon ng handaan sa kanilang bahay, ay doon kami nagkakilala ni Brian. Simula noon na hindi na ako nilubayan ni Brian. Palagi na niya akong dinadalaw sa bahay. At kahit sa pinagtatrabahuan ko ay pumupunta siya. Sa katagalan ng pagiging magkaibigan namin, ay nagtapat na nga siya ng nararamdaman. Sinabi niya sa aking unang kita pa lang daw niya sa akin, sa bahay nila Carla, ay naagaw na umano ang atensyon niya sa akin. Simula raw noon ay hindi na ako maalis-alis sa kanyang isipan. At kapag hindi niya ako nakikita, ay kulang na kulang raw ang araw niya. Naks naman. Pabiro niya pang wika, baka daw ginayuma ko raw siya. Kaya ganoon na lamang siya kung mahumaling sa akin. Sinagot ko naman siya ng pabiro at sinabing, huwag siyang mag-alala. Dahil hindi siya ang tipo ng lalaking gagayamahin ko. Dahil hindi naman siya kagapuhan. Aray, ang sakit naman. Aniya at kunwari pang napapangiwi. Sabay tinapik-tapik ang dibdib. Naaakalain mong nasasaktan talaga siya sa sinabi ko. Natawa ako sa naging reaksyon niya. Dahil kahit kailan talaga ay napakabulero niya. Sa paglipas nga ng mga araw at linggo, ay tuluyan ang nahulog ang loob ko kay Brian. Hanggang sa naging kami na nga. Isang araw, inaya kami ni Brian na magbakasyon sa kanilang lugar. Dahil may handaan raw nagaganapin sa kanilang baryo. Nagulat ako at hindi napigilang tinanong siya kung anong meron at bakit may handaan silang gaganapin. Sa tinagal-tagal na kasi naming magkasintahan, ni minsan ay hindi nabanggit sa akin ni Brian ang tungkol sa kanyang pamilya. Kapag kasi may mga pagkakataon na tinatanong ko siya tungkol sa kanyang pamilya, ay hindi niya ako sinasagot ng direkta. Nahalatang umiiwas siya. Kaya laking pagtataka ko talaga. Kasal kasi ng kapatid ko at gusto rin kitang ipakilala sa mga magulang ko. Siguro ito yung pagkakataon na makilala mo rin sila. Nakangiting wika niya sa akin. Ganun ba? Sige, sasama ako. Kaya lang ay hindi ako sigurado kung papayagan ako ni nanay. Tugon ko. Sinabi niya sa akin, para hindi raw ako mag-aalala, isama namin si Carla at ang iba pang mga katrabaho nila. Magsama din daw ako ng katrabaho ko para madami-dami kaming pupunta sa kanila. Siya na rin daw ang bahalang magpaalam sa mga magulang ko. At yun nga ang nangyari. Ipinagpaalam na nga ako ni Brian sa mga magulang ko.
Dahil may tiwala naman sila kay Brian at nasa tamang edad na umano kami, hindi na sila nagdalawang isip ang payagan ako. Nung sumapit nga ang araw ng pag-alis namin, ay sinama namin ang isa pa naming kaibigan ni Carla na si Antoy. May sasakyan kasi ito, kaya iyon ang ginagamit namin pupunta sa lugar ng Antique. Puti na lang talaga at inaya niyo akong pumunta sa lugar ni paring Brian. Ilang buwan na rin kasi akong hindi nakapagbakasyon sa ibang lugar eh. Masayang wika ni Daniel, isa sa mga katrabaho nila. Hindi siya magkamayaw sa pagkukwento na ang huling umano niyang napagbakasyonan ay sa Negros, doon sa bahay ng kanyang tiyahin. Sinabi niya ring may naengkwentro umano silang dalawa ng kanyang pinsan na isang nilalang na tinatawag ng karamihang aswang. Grabing nakakatakot at nakakakilabot ang aswang na yan. Halos ilang gabi raw siyang palaging binabangungot. Dahil sa napapanaginipan niya ang aswang na humabol sa kanilang dalawa ng pinsan niya. Nung minsang ginabi daw sila pababa ng bundok. Sa inyo paring Brian, may aswang ba doon? Tanong ni Daniel sa kasintahan ko. Nang tignan ko si Brian ay napansin kong parang nagulat siya at sandaling hindi nakaimik. Ano paring Bray? May aswang ba sa lugar ninyo? Tanong muli ni Daniel sa kanya. Tanging pagtangol lamang ang naging tugon ng kasintahan ko sa katrabaho nito. Sumabat naman si Carla at nagsabing lahat naman umanong mga liblib na probinsya ay may mga napapabalitang aswang. Kahit saan ka magpunta ay may aswang talaga. Oo nga, kahit nga kapitbahay mo ay may posibilidad na isa ring aswang. Sigundang wika ni Jessa. At nagpahabol pa itong nagsabing kadalasan sa inaaswang ay iyong asawa ng kapitbahay. Kaya dapat kapag nag-asawa ay bantayan talagang maigi ang asawa. Dahil baka mamaya ay inaswang na pala ito. Puro ka talaga kalokohan. Matino ka nga. Ang tino-tino ng tanong ko. Puro kabalbala naman yung sagot mo. Napapailing na wika ni Daniel at pahapyaw na pinitik si Jessa sa braso. Dahil sa ganong usapan ay nagkatawanan kaming lahat at napabaling na sa biruan ang pag-uusap. Makalipas ang mahabang oras at sa tingin ko ay pasado 8:00 na ng gabi. Habang binabagtas namin ang madilim na daan, sa hindi malamang dahilan, ay bigla akong kinabahan. Yung bangka ba na parang may hindi magandang mangyayari? Parang may panganib na nakaabang sa pupuntahan namin. Ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ng kasintahan ko. Oo. Ayos lang ako. Pilit ang ngiting tugon ko bago ako huminga ng malalim. Matulog ka na muna para makapagpahinga ka. Wika niya sa akin at sinabihan niya akong sila na raw ang bahala ni Antoy. Umidlip na raw muna kaming mga babae at si Daniel. Dahil silang dalawa ni Antoy ang magpapalitan sa pagmamaneho. Kapag inaantok na ang isa sa kanila, ay tsaka pa lamang gigisingin si Daniel para makipagpalitan. Sige, iidlip na muna ako. Tugon ko at ipinikit ko na ang mga mata ko at pilit na umidlip. Makaraan ang ilang minuto ay hindi ko na malayang tuluyan na palang hinatak ng antok ang aking diwa. Ilang sandali pang nakalipas
ay bigla na lamang ako nagulat at napahawak sa harapan ng kinaupuan ko nang biglang magpreno ng malakas si Antoy. Anong nangyari? Bulalas kong tanong. Dahan-dahan ka naman sa pagpreno, pre. Tulunggis naman yan, oh. Ang sakit ng ulo ko. Reklamong wika ni Daniel. Dahil tumama pala ang ulo nito sa pintuan ng sasakyan. Dahil sa tindi ng pagpreno ni Antoy. Nang balingan ko si Antoy ay nangangatog ang kamay niya at putlang-putla ang labi. Habang hindi inaalis ang titig sa harapan ng sasakyan na para bang may kinakatakutan. Tol, mag-ingat-ingat ka naman. Wika ng kasintahan ko kay Antoy. Humingi naman ng pasyensya si Antoy at ipinaliwanag niya kung bakit bigla siyang napapreno. Aniya, kaya siya biglang napapreno ng sasakyan dahil sa may nabundol raw siyang matandang babae. Nagulat na nga lang raw siya dahil sa biglang sumulpot ang matandang babae sa gilid ng daan. Tapos ay mabilis pa sa 4:00 tumawid sa kalsada. Kung kaya't huli na ang lahat. Dahil sa bago pa man siya magkapagpreno ay nabangga na niya ang matanda. Matapos naming marinig ang sinabi niya ay agara na kaming nagpulasan palabas ng sasakyan. At tinignan sa harapan ang sinasabi ng kasama naming nabangga niyang matanda. Kabang-kaba pa ako at halos hindi ko na maihakbang pa ang aking mga paa sa pag-aakalang nakapatay kami ng tao. Ngunit noong nasa harapan na kami ng sasakyan, ay ganoon na lamang ang pagtataka namin. Dahil wala naman kaming nakitang tao o matandang babaeng sinasabi ng kasama naming nabangga niya. Mabuti na lang at kabilugan ng buwan ng gabing iyon, kaya't medyo maliwanag ang buong paligid. Nung ilibot ko ang mga mata sa paligid, ay tsaka ko pa lamang napagtantong nasa parting walang kabahayan na pala kami. Hindi ko naiwasang kilibutan, Sir Caspar, habang inilibot ko ang aking paningin sa gilid ng daanan. Tanging ugong ng sasakyan namin at huni ng mga kuliglig lamang ang naririnig ko. Idagdag pang tumatama sa akin ang napakalamig na hangin. Kaya't di ko napigilang magtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Nakakatakot naman dito. Narinig kong wika ni Carla. Tapos ay humawak siya sa braso ko. Oh, asan yung sinasabi mong nabangga mo? Wala naman ah. Bulalas pang tanong ni Daniel kay Antoy. Oo nga naman, pinagluloko mo yata kami. Kakamot-kamot sa ulong sigundang saad ni Jessa. Nandito lang yun. Sigurado akong may nabangga talaga akong matandang babae. Hindi ako maaari magkamali. Giit pang wika ni Antoy. Ay nako, pinagluloko mo naman kami. Baka inaanto ka lang. Kasi kung may nabangga ka, nasaan na? Wika ng kasintahan ko. Dahil ayon sa kanya ay wala naman siyang nakitang taong tumawid. Nagulat na nga lang raw siya nang biglang nagpreno ng sasakyan si Antoy. Alam mo, mas mabuti pang ako na muna ang magmaneho. Umidlip ka na muna para may masmasan ka. Inaanto ka lang. Voluntaryong wika ni Daniel habang tinapik-tapik sa balikat si Antoy. Mas mabuti pa nga. Sige, ikaw na muna ang magmaneho. Pagsang-ayon ni Antoy. Akmang maglalakad na sana kami pabalik ng sasakyan. Nang sa walang ano-ano,
ay bigla kaming nakarinig ng isang nakakapangilabot na huni ng ibon. Mabilis akong hinatak ni Brian at sinabihang bilisan ko ng maglakad at pumasok na sa loob ng sasakyan. Kinakabahan namang nagtanong si Carla kung ano ang ingay na narinig namin. Aswang. Huni ng aswang ang narinig natin. Alam ko yon. Dahil minsan na akong nakarinig ng ganong klaseng huni. Bago pa may nagpakitang aswang sa amin noon ng pinsan ko. Sagot ni Daniel at nagmamadali ng naglakad. Saktong pagkapasok namin sa loob ng sasakyan ay may lumagapak sa taas ng bubungan ng sasakyan. Kasunod noon ay ang paghuni ng wakwak at bahagyang yumugyog ang sinasakyan namin. Dahil sa takot na nararamdaman ay napasigaw na kaming mga kababaihan sa loob ng sasakyan. Sinaway at pinatigil naman kami ni Daniel dahil walang mangyayari kung magsisigawan lamang umano kami. Lalo kaming tatakutin ng kung anumang klaseng nilalang ang nasa bubungan. Sira ulo ka ba? Sinong hindi matatakot doon sa huni na narinig natin ha? Tapos may lumagapak sa taas ng sasakyan. Sige nga. Maski ikaw naman siguro kapag nakarinig ng ganun at kauna-unahan mo palang iyong narinig, paniguradong kikilabutan ka talaga. Wika ni Carla. At hindi na nito napigilan pa ang mag-hysterical dahil sa takot. Oo nga, palibhasa nakaengkwentro ka na ng aswang, kaya ka siguro ganyan, hindi natatakot. Kami, Diyos me Daniel, baka dito na kami mamatay. Kaya paandarin mo na ang sasakyan, bilisan mo na. Sabat ni Jessa. Ito na. Maghintay kayo at papaandarin ko na rin to. Wika ni Daniel. At agad nang pinaandar ang sasakyan. Patuloy pa rin sa pagyuyugyug ang kung anumang nilalang ang nasa taas ng bubungan. Halos hindi na kami magkamayaw sa kakasigaw ni Carla at Jessa dahil sa takot na nararamdaman. Niyakap naman ako ni Brian at pinakalma. Sinabihan niya rin akong mag-relax lang at huwag matakot. Huwag rin umano akong matataranta dahil silang mga kalalakihan ay hindi naman napapayag na may mangyari sa aming masama. Kahit na takot ako, pinipilit ko ang sariling paniwalaing walang masamang mangyayari sa amin, na magiging maayos lang ang lahat. Makakaalis kami sa lugar na iyon ng ligtas. Napapikit at nagdasal na lamang ako naway makaligtas kami sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Dahil kahit anong pagsisigaw ang gawin namin para makahingi ng tulong, ay natitiyak ko na walang makakarinig sa amin. Dahil sa gaya nga ng sinabi ko, Sir Casper, nasa walang kabahayan kami ng mga oras na iyon. Sa di inaasahan ay para bang nananadya ang kapalaran ng mga panahong iyon. Sa kadahilan ng kahit anong pagpapaandar ang gawin ng kasamahan namin, ay hindi iyon umaandar. Napapansin kong tila naalarma na ang mga kasamahan naming mga lalaki. Ngunit makaraan lang ang ilang sandali, ay napaandar na ni Daniel ang sasakyan. Ganun daw talaga kasi iyon. Kapag may bagat na mangyayari, talagang mamamatay. Kasi nakaandar naman yun kanina paglabas namin. Nang umandar na ay hindi na siya nagdalawang isip ang ipaharurot iyon. Upang sa ganon ay makatakas at makalayo kami sa aswang na sinasabi ng mga kasamahan ko. Alam niyo po, kahit hindi ko man nakikita ang aswang na sinasabi ng mga kasamahan ko at naririnig ko lang iyon, takot na takot pa rin ako at halos tubuan na ako ng nerbiyos na mga sandaling iyon. Kulang na lang ay paliparin na ni Daniel ang sasakyan
sa bilis ng pagpapatakbo. Panay rin ang tingin niya sa salamin sa gilid ng sasakyan na para bang may iniiwasan at pinipilit takasan. Pakiwari ko ay nakikipagkarerahan kami sa kahabaan ng daan. "Bilisan mong patakbo. Dali na, bilisan mo na." Sigaw ni Jaisa habang natataranta. "Tumahimik ka na, Jaisa. Kung wala ka namang maitulong, mas mabuti pang huwag ka nang maingay dyan." Saway ni Daniel at halatang nainis na siya kay Jaisa. Simula noong umalis kami papunta sa lugar ng kasintahan ko, ay para mga aso't pusa na ang dalawa. Kung hindi nakikipagdiskusyon sa isa't isa, ay parang mga paslit na hindi mapalagay sa kinaupuan. Mabuti na lamang at sa paglipas ng ilang minuto ay kumalma na ang dalawa. Hindi na nagbabangayan sa isa't isa. Nang nakarating na kami sa mataong lugar, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. "Ayos ng lahat. Huwag na kayong mag-alala pa." Wika sa amin ni Brian. "Langya, hindi pa nga tayo nakakarating sa baryo ni paring Brian. Aboy, sinasalubong na tayo ng aswang. Hindi lang yun, sinundan pa tayo." Wika ni Antoy habang napapailing. "Hanip tol, may aswang pala talaga dito sa lugar ninyo." Dagdag niya pang saad. "Sira ka ba? Kahit saan naman talaga may aswang eh. Kahit sa Maynila may aswang din." Wika ni Jaisa. Sabay inirapan niya sina Anton at si Daniel na nagkatinginan at sabay pang humagalpak ng tawa. "Ay, mga siraulo talaga ang dalawang to." Sambit ni Carla. Matapos ang pangyayaring iyon ay patuloy na naming binagtas ang daan papunta sa baryo ng kasintahan ko. Sa paglipas ng mahabang oras, ay tuluyan na naming narating ang baryo. Madaling araw na nang makapanhi kami sa bahay ng kasintahan ko. Magiliw at maayos naman kaming inestima ng kanyang mga magulang. Pero dahil sa pagod na pagod kaming lahat sa biyahe at sa nangyari, agaran kaming nakatulog matapos pumanig sa silid tulugang itinuro sa amin ni Brian, kung saan kaming mga kababaihan dapat matulog. Pagkalapag pa lang ng katawan ko sa malambot na higaan, ay tuluyan na akong nilamon ng antok. Kinabukasan, nang pagkagising ko ay lumabas na ako ng silid. Nadatnan ko si Brian na abalang-abala sa ginagawa. Nakangiting tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at kung pwede ko ba siyang tulungan. Huwag na. Kaya ko naman to. Teka sandali lang, Alyssa, at ipagtitimpla kita ng kape. Dito ka lang at babalik din ako kaagad. Nakangiting wika niya sa akin at agad nang pumunta sa kusina. Tahimik na sinundan ko na lamang ng tingin ang kasintahan ko nang maglakad na ito papasok ng kusina. Makaraan lamang ang ilang saglit ay bumalik na siya, bit-bit ang kape at kakanin. "Pasensya na, ito lang ang nalutong kakanin ni nanay." Panimulang wika niya matapos mailapag ang bitbit. Nagpasalamat naman ako sa kanya at sinabihan siyang ayos na sa akin iyon. Huwag siyang humingi ng pasyensya dahil sanay naman ako. "Nga pala, nasaan ang mga magulang mo?" Tanong ko sa kanya. Sumagot ang kasintahan ko at sinabi niyang nasa palengke pa umano ang kanyang ina para mamili ng mga pangsahog at iba pang mga kakailanganin sa bahay. Samantalang ang kanyang ama naman ay nagtungo sa bukid para mangaso kasama ang mga kumpare nito. "Mangaso?
Uso pa pala dito sa inyo ang pangangaso? Kuryosidad na tanong ko sa kanya. Oo, uso pa dito sa amin ang pangangaso. At yun ang ikinabubuhay namin. Bukod sa pagbubukid, wala nang iba pang pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga tao rito. Anya pa. Dagdag niya pang wika, malayo sa bayan ang baryo nila dahil sa liblib na iyon. At talagang walang ibang pagkukuha ng hanap buhay. Natigil lamang ang pag-uusap namin nang magising na rin ang iba pang mga kasamahan namin at nakiumpukan na din. Kinatanghalian ng araw na iyon mga kaaswang ay ipinasyal kami ni Brian. May ilog raw siyang alam na magandang pasyalan at paliguan. Puntahan raw namin dahil tiyak niyang magugustuhan namin ang lugar na iyon. Bukod kasi sa presko ang hangin ay malinaw at malamig rin ang tubig. Agara na nga kaming pumunta sa ilog na sinasabi ni Brian. Habang naglalakad kami papunta, ay may nakasalubong kaming matandang babae at dalaga. Na sa palagay ko ay kaedaran ko lang ang dalaga. Masasabi kong maganda ang dalaga, Sir Casper. Morena lamang siya, pero balang kinita ang kanyang katawan at may katangkaran rin. Habang papalapit sila sa amin ay napapansin kong kakaiba ang titig na ipinukol ng dalaga sa kasintahan ko. Nang tignan ko naman si Brian ay nakita kong tila ba naiilang siya at parang balisa dahil hindi siya makatingin ng diretsyo sa dalaga. Bahagya ko siyang siniko at tinanong kung ayos lang ba siya. Oo, ayos lang ako. Nag-aalangang tugon niya at ngumiti sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya para maibsan ang pagkabalisa. Pero noong hawakan ko na ang kamay niya mga kaaswang, ay nakita kong mas lalong tumalim ang pagkatitig ng dalaga na halos kulang na lang ay sabunutan ako. Anong nangyari doon? Bakit gano'n na lamang kung makatingin yun? Bulong ni Carla sa akin nang makalagpas na ang dalawa. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit gano'n na lang siya kung makatingin. Tugon ko at binitawan na ang kamay ni Brian. Tapos ay saglit na nilingon ang dalaga at matanda. Subalit sa paglingon ko, Sir Casper, ay gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makita kong bumubuka-buka ka ang bibig ng matanda habang matalim na nakatitig sa akin. Panay rin ang pagkumpos ng daliri nito na parabang baliw. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Nagtayuan na rin ang mga balahibo ko sa buong katawan. Hoy, ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ni Carla. Oo, ayos lang ako. Utal-utal na tugon ko at napahinga ako ng maluwag. Halika na, bilisan na nating maglakad. Wika ni Brian at marahang hinatak ang kamay ko. Sumunod na ako sa kanya at agaran na nga kaming nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagdaan ng ilang minuto ay narating na namin ang ilog na sinasabi ni Brian. Noong unay akala ko'y maliit lang ang ilog na sinasabi niya. Pero noong makarating na kami, ay halos hindi ako makapaniwala. Dahil sa malawak at malaki ang ilog na sinasabi niya. At tinatawag nila iyong suba. Halos hindi magkamayaw sa tuwa si Jessa at Antoy. Kahit na hindi pa namin naayos ang mga pagkain
ay agarang lumusong na sa tubig ang dalawa. Talaga naman itong mga to. Dinaig pa ang mga paslit. Iiling-iling na wika ni Daniel. Sus, kunwari ka pa. Nagsiselos ka lang eh. Kung gusto mo, lapitan mo rin sila at makihalubilo ka. Sabat ni Carla. Anong selos ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ako nagsiselos ano. Nakasimangot na wika ni Daniel. Natawa naman si Carla at sinabing napaghahalataan umano si Daniel na nagsisilos dahil sa mga ikinikilos nito. Sinuway ko naman sila at sinabihang tumigil na silang dalawa. Dahil alam naman na namin kung ano ang susunod na kahinatnan ng biruan nilang dalawa. Alam nyo, maligo na lang kayong dalawa at kami na ni Alisa ang mag-ayos nitong mga pagkain natin. Wika na lang ni Brian sa dalawa. Nakaingos namang sumunod si Carla sa sinabi ng kasintahan ko. Sumunod na rin naman si Daniel sa kanya, kaya't kaming dalawa na lamang ang naiwang maglabas ng mga pagkain sa plastic na bit-bit namin. Ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Masama ba ang pagkaramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Brian sa akin. Kahit na nakaramdam ako ng panghihina at parang biglang nangalay ang mga braso ko, sinabi ko sa kanyang ayos lang ako. Ayoko kasing masira ang masayang araw ng mga kasamahan ko. Kanina pa kasi sila excited na maligo, kaya hindi ko pwedeng sirain iyon. Dahil lamang sa biglaang sumama ang pakiramdam ko. Sigurado kang ayos ka lang talaga? Paniniguradong tanong niya. Oo, ayos lang talaga ako. Huwag mo na akong alalahanin pa. Wika ko at sinabihan ko siyang bilisan na namin ang pag-ayos ng pagkain para makaligo na rin kami. Nga pala, Bray. Itatanong ko lang sana kung kilala mo ba ang dalawang babaeng nakasalubong natin kanina. Alam mo kasi, napapansin kong kakaiba kung makatingin sa iyo yung dalaga. Tanong ko sa kanya. Napansin kong saglit na tumigil sa ginagawa si Brian at parang nabigla siya sa tanong ko. Oo. Kilala ko sila. Yung matanda, si Manang Trinidad yon. Yung dalaga, si Michelle. Tugon niya. Mag-ina ba sila? Tanong ko muli sa kanya. Umiling-iling siya at sinabi niyang apo ni Manang Trinidad, si Michelle. Nakatara ang maglolang iyon sa dulong baryo nila. Tumango-tango lamang ako at hindi na muling nagtanong pa. Teka, bakit mo naman sila naitanong sa akin? May problema ba? Wala naman. Tugon ko at inaya na siyang maligo. Sa paglipas ng mga sandali ay hindi ko na namalayan pa ang mga oras dahil sa sayang nararamdaman. Sandaling nakalimutan ko ang masamang pakiramdam. Noong sumapit na ang 4:00 mahigit ng hapon, ay umahon na ako at nagpalit na ng damit. Pasama na kasi ng pasama ang pakiramdam ko na para bang may lagnat sa loob ko. Nang matapos ko makapagbihis ay umupo muna ako sa may malaking bato sa gilid ng ilog. Habang nagpapahinga ay nilibot ko ang paningin sa buong paligid. May iilang mga kabataan ang naliligo rin. Pero magkaganon pa man ay napakatahimik ng buong paligid at tanging mga ibon
lagaslas ng tubig, at kuliglig lamang ang naririnig ko. Masarap sana sa pakiramdam pagmasdan ang kapaligiran. Ngunit tila ba may kung anong panganib ang nagbabadya. Hindi ko alam kung bakit iyon ang nararamdaman ko. Samantalang ako ang tipo ng tao na hindi nag-iisip ng mga negatibo mga kaaswang. Umahon na kayo dyan. Umuwi na tayo. Baka abutan tayo ng takip silim sa daan. Tawag ni Brian sa mga kasama namin matapos umahon sa tubig. Agad namang nagpulasan ang mga kasamahan namin. Kanya-kanyang bihis na ang mga ito. Pagkatapos ay nagligpit na kami ng mga gamit para makauwi na. Ano, naligpit na ba lahat? Uwi na tayo? Tanong ng kasintahan ko. Oo, ayos na. Wala naman yatang naiwan ng mga gamit na. Tugon ni Daniel. Makalipas ang ilang saglit, ay naglakad na kami pauwi ng bahay. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, nakaramdam na ako ng pagkahilo na para bang dinuduyan ang katawan ko. Napakapit na lamang ako kay Brian at sinabi sa kanyang hindi maganda ang pakiramdam ko. Nag-alala namang inalalayan ako ni Brian. Subalit noong papaliko na kami sa daang may nag-iisang bahay ang nakatirik. Nakita ko sa loob ng bakuran ang dalagang sinasabi ni Brian na si Michelle. Gaya kanina ay masama na naman itong nakatitig kay Brian. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na lamang kay Brian nakatitig ng masama si Michelle. Dahil sa nagpalipat-lipat ito ng tingin sa aming dalawa ni Brian at napakatilim na mga titig na ipinakol nito. Aba, talaga naman no. Ano bang gusto ng babaeng yon? Pag ako hindi nakapagtimpi, yari talaga sa akin ang babaeng yon. Naiinis na wika ng kaibigan kong si Carla. Hindi ko alam na napansin niya pala ang kakaibang titig sa amin ni Michelle. Kilala ko ang ugali ng kaibigan ko. Kaya bago pa man magkaroon ng gulo o hindi magandang pangyayari, nilapitan ko na si Carla at sinabihan ko siyang hayaan na lang. Huwag na lamang niyang pansinin ang ginawang pagtitig ng babae. Hindi eh. Namumura na sa akin ang babaeng yun eh. Kanina pa siya nakatitig ng hindi maganda. Huwag mo akong pigilan, Alyssa ha. Papatikim ko lang sa babaeng yun na hindi porket dayo lamang tayo dito. Kaganon-ganonin niya na tayo. Aba, umayos-ayos siya dahil hindi niya kilala kung sino ang binabangga niya. Nanggigigil na wika ni Carla. Carla, hayaan mo na. Dayo lamang tayo dito kaya maghinay-hinay tayo sa pag-uugali natin. Saway ko sa kanya. Sumabat naman si Brian at sinabihan si Carla na bilisan na lamang namin ang paglalakad para makauwi na sa bahay. Nakasimangot na lamang ang kaibigan ko at parang batang nagmadali ng maglakad. Pagka-uwi namin sa bahay ay hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko. Kinagabihan, umupo ako sa labas ng bahay para magpahangin. Kakatapos lang namin kumain noon at nakaramdam ako ng pagkaalinsangan. Kaya't lumabas na muna ako ng bahay. Ayos ka lang ba, Langga? Mukhang hindi magandang pakiramdam mo ha? Untag na tanong sa akin ni Brian nang makalabas siya ng bahay. Tinignan ko siya at tumango at sinabing kanina pa masama ang pakiramdam ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Kung gusto mo, samahan na kita sa silid mo para makapagpahinga ka na. Baka napagod ka lang kanina sa pinuntahan natin. Anya at lumapit sa akin. Mamaya na ako papasok. Magpapahangin na muna ako dito. Wika ko. Dahil sa pakiramdam ko ay nahihirapan akong makahinga
sa loob ng kwarto. Parang wala akong nasasagap na hangin. Sige, sandali lang at kukuha lang ako ng gamot para makainom ka na. Wika niya at nagmadali nang pumasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na sa loob ng bahay si Brian, ay huminga ako ng malalim at muling inilibot ang paningin sa paligid. Ilang sandali pang nakalipas, napakunot noo ako nang may matanaw akong babae sa labas ng bakuran. Saglit na tinitigan ko ang babae sa labas ng bakuran, sa pag-aakalang isa lang ito sa mga kasamahan ko. Ngunit noong matitigan ko na siya, Sir Caspar, ay gayon na lamang ang gulat ko nang mapagtanto kong si Michelle, ang babaeng nasa labas ng bakuran. Nakatingin ito sa gawi ko at nanlilisik ang mga mata. Bigla akong kinabahan at napahawak sa dibdib. Teka, ano ang ginagawa niya dito sa ganitong oras? Tanong ko sa isipan. Maya-maya pa, sa isang kurap lamang na mga mata ko, ay biglang nawala sa kinatatayuan ang babaeng nakita ko. Sa halip ay isang dambuhalang pusa ang nakita kong marahan na naglalakad papalapit sa kinakatayuan ko. Mabilis pa sa 4:00 napatayo ako nang makarinig ako ng mahihinang pag-angil at batid kong nanggagaling iyon sa dambuhalang pusang natatanaw ko. Sandali, ano ang... Hindi ko na naituloy pang sasabihin, mga kaswang, dahil bigla na lamang may humablot sa kamay ko at agaran na akong hinatak papasok sa loob ng bahay. Nang tignan ko kung sino ang humablot ay nakita kong si Brian iyon. Seryoso ang pagmumukha niya habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami, ay sinabihan niya akong huwag nang lumabas. Tay, mukhang may bisita na naman po tayo. Wika niya sa kanyang ama. Bisita? Anong bisita ang pinagsasabi mo, anak? Kunot noong tanong ng kanyang ama. Hindi talaga tayo titigilan ng maglolang iyon hanggat hindi natin sila bibigyan ng leksyon, tay. Wika ng kasintahan ko. Hindi ko alam kung ano o sino ang tinutukoy nila. Pero kung pagbabasihan ko ang itsura ng kasintahan ko, ay mukhang kilala nilang mag-ama ang tinutukoy niya. Pambihira naman talaga, oh. Teka lang sandali at kukunin ko lang ang buntot pagi. Mapatunayan ko lang talagang sila ang tinutukoy mo, anak. Huwag silang magkakamali sa akin. Dahil hindi ako papayag na bastusin nila at gawa ng masama ang mga bisita mo. Galit na wika ng ama ni Brian. Nang maglakad na papunta sa silid tulugan ang ama ni Brian, nakarinig kami ng malakas na pag-angil sa labas ng bahay. Kasunod noon ay ang huni ng wakwak na parabang nasa malapit lamang iyon. Napalatak at napapamura na lamang ang kasintahan ko at sinabihan kaming pumasok na sa silid dahil may aayusin lamang silang mag-ama. Samahan ka na namin, Brian. Tutulong kami sa inyo ng ama mo para mas mapadaling maayos ang sinasabi mo. Voluntaryong wika pa ni Daniel. Sunod-sunod na umiling si Brian at sinabing silang dalawa na ng kanyang ama ang bahala. Sige tol, pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ha. Sumigaw ka lang at humingi ng tulong sa amin. Hindi kami magdadalawang isip na tulungan ka namin. Wika ni Daniel. Tumangaw si Brian pagkatapos ay lumabas na ng bahay. Sumunod naman ng kanyang amang may bit-bit na buntot pagi. Teka, kilala ba nila ang sinasabi nilang aswang
Naguguluhang tanong ni Carla. Hindi ko alam, pero sa nakikita ko, parang oo eh. Tugon ko. Dahil maging ako man ay naguguluhan na rin. Bukod doon ay pinagsakloban ako ng takot sa buong katawan. At hindi ko na naiwasang magtaasan ang mga balahibo sa buong katawan. Maya-maya pa'y nagkakagulo na sa labas ng bahay. Sigawan, mga pag-angil, at pagkatungal ang naririnig namin. Dahil sa takot ay hindi ko na nagawa pang sumilip sa sewang nagmitana. Nagyakapan na lamang kami ni Carla habang walang tigil sa pagdarasal. Nang tignan ko naman ang pamilya ng kasintahan ko, ay nababakas ko sa mukha ng mga ito ang pag-aalala. Naririnig ko pa ngang nagwika ang isa sa mga kapatid ni Brian na sana'y walang masamang mangyari sa kanilang ama at kay Brian na nasa labas ng bahay. Ipagdasal na lang natin magiging maayos sila. Sana lang ay tigilan na nila tayo. Dahil kahit anong gawin nila ay wala naman silang mapapala. Wika ng ina ni Brian. Lumapit sa akin ang ina niya at nagwika siyang wag umano akong mag-alala. Magtiwala lang umano ako dahil walang masamang mangyari sa anak niya. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Hayop kayo mga aswang kayo. Sabi ko na sa inyong tigilan nyo na ang anak ko. Ilang beses akong nakiusap pero hindi nyo ako pinakinggan. Pwes, makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Rinig kong bulyaw ng ama ni Ryan. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Makaraan ang ilang minuto ay tumahimik na ang buong paligid. Mga ilang segundo lang ang nagdaan ay iniluwas sa pintuan ng kasintahan ko. Kasunod noon ay ang ama nito. Kapwa duguan ang mga ito at may mga kalmot sa katawan. Nag-aalalang agaran akong lumapit sa kanya at inalalayan siya at iginawi sa upuan. Ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ko sa kanya at tinignan ang mga kalmot sa braso. Sa mahinahong boses ay sinabi niya sa aking ayos lang siya. Maliit na sugat lang umano ang nasa braso niya at malayo iyon sa bituka. Hinampas ko siya ng bahagya at sinabing wag magsalita ng ganon. Sandali lang at kukuha ako ng gamot. Wika ko at mabilis nang kinuha ang gamot at panlinis ng sugat sa bag ko. Pagbalik ko ay bitbit ko na ang gamot. Kaagad na nilinis ko na ang sugat ng kasintahan ko. Samantalang ang kaibigan ko namang si Carla ay nilinis niya ang sugat ng ama ni Brian. Matapos kong gamutin ang sugat niya, ay tinanong ko siya kung ano o sino ang nakalaban nilang aswang at bakit parang kilala nila iyon. Nagkatinginan ng mag-ama at para bang hinihingi ang permiso ng bawat isa. Tumikhim ang ama ni Brian bago nagsalita. Ano kasi? Mahabang istorya. Tsaka ako na lang ikukwento sa inyong lahat. Kapag nagawa na namin ng solusyon ng problemang kinakaharap namin. Sa ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat dahil nasaksihan niyo ang ganitong kaganapan. Pasensya na kayo. Paghingi ng paumanhin ng ama ni Brian. May mga sinasabi pa ang ama ni Brian, pero ni isa sa mga iyon ay wala akong naintindihan mga kaaswang. Kinabukasan nga ay isa-isa nang nagsisipagdatingan ang mga bisita ng pamilya ni Brian. Tumutulong ang mga ito sa pag-aayos ng gamit dahil sa kinabukasan ay ikakasal na
ang kapatid ng kasintahan ko. Abalang-abala kami ng araw na iyon, kaya nakalimutan ko na ang nangyaring kaganapan ng nagdaang gabi. Naging abala na kasi kami sa pag-aayos at pag-aasikaso ng mga dekorasyon. Subalit noong sumapit na ang kinatanghalian, muli na namang sumama ang pakiramdam ko. Kung kaya't nagpaalam na muna ako sa kasintahan kong magpapahinga na muna ako sa kwarto. Gusto mo bang ihatid kita sa silid mo? Tanong ng kasintahan ko. Hindi na, samahan mo na lang sila at ikaw na muna ang mamalili sa akin sa pag-aasikaso ng mga dekorasyon. Tugon ko. Sigurado ka bang kaya mong maglakad papunta sa kwarto? Tanong niya. Tumango ako at sinabihan siyang ayos lang talaga ako. Kayang-kaya kong maglakad papunta sa silid tulugan. Kaya huwag niya akong ihatid pa. Agarang iniwan ko na nga siya at naglakad na ako papunta sa kwarto. Nang makarating na ako sa silid, Sir Casper, ay hilong-hilo na talaga ako at napakasakit na ng ulo ko. Kaya naman humiga na ako at ipinikit na lamang ang mga mata. Ngunit lumipas na lamang ang ilang oras ay hindi pa rin ako makatulog at hindi pa rin humuhupa ang pananakit ng ulo ko. Nakaramdam na rin ako ng pangangatog ng katawan. Nagtalakbong na ako at pinilit ng makatulog. Ngunit mas lalo lamang akong hindi dinadalaw ng antok. Hanggang sa noong sumapit na ang takip silim, ay doon ako nakaramdam ng pagsusuka. Bumalikwas ako ng bangon at patakbo nang lumabas ng silid. Dire-diretso akong pumunta sa likuran ng bahay at doon ay walang tigil sa pagsusuka. Nagulat naman ako nang may marahang tumapik sa likuran ko. Nakita ko sa gilid ng mga mata kong si Brian pala, ang taong humapuhap sa likuran ko. Sa nag-aalalang boses ay tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin, bakit ako nagsusuka. Hindi naman ako makasagot dahil sa panay lang ang pagsusuka ko na umabot na sa puntong hindi na ako makahinga. Tinawag ni Brian ang kanyang ina at humingi ng tulong dito. Teka, ano ba yon? Bakit tinatawag mo ko anak? Rinig kong tugon ng ina ni Brian at narinig ko rin ang mga yabag ng mga paa nitong naglalakad papalapit sa amin. Naitulong, si Alisa po. Natatarantang wika ni Brian. Ano? Bakit? Anong nangyari sa nobya mo? Teka lang. Bakit nagsusuka siya? Nahintakutang sunod-sunod na tanong ng ina ni Brian. Hindi ko po alam, Nay. Kaninang tanghali lang ay nagpaalam siya sa akin na magpahinga na muna dahil masama ang pakiramdam niya. Tapos ngayon, bigla na lamang siyang nagsusuka. Natatakot na tugon ni Brian. Kaagad na akong nilapitan ng ina ni Brian at tinapik-tapik ang likod ko. Tinanong niya ako kung may nakain ba raw akong hindi maganda. Umiling-iling naman ako bilang tugon. Diyos me, mabaging langit. Halika rito iha at maupo ka. Anya nang matigil na ang pagsusuka ko. Habang inalalayan niya ako ay inutusan niya si Brian na kumuha ng maligamgam na tubig inumin. Kaagad namang tumalima ang kasintahan ko at mabilis nang nagtungo sa kusina. Kahit na napakasama na ng pakiramdam ko ay nakita kong nagsipaglapitan na rin sa akin ang mga kasamahan kong sina Carla, Jessa at Antoy. Agad na inalalayan ako ni Carla papunta sa mahabang upuan. Ano bang nangyayari sa iyo, Alisa? Kaninang umaga lang ang ayos-ayos mo pa tapos ngayon, bigla ka na lang nagkasakit.
pag-aalalang tanong ni Carla matapos ako maihiga sa mahabang upuan. Sa nangihinang boses ay sinabihan ko siyang hindi ko alam. Basta bigla na lang sumama ang pagkaramdam ko at nagsusuka. Ang taas ng lagnat mo, iha. Sandali lang at ikukuha kita ng gamot. Wika ng ina ni Brian at nagmamadali na ngang kumuha ng gamot. Sa pag-aakalang lagnat lang talaga ang nararamdaman kong sakit at sintomas lamang ng lagnat ang pagsusuka ko. Kaya naman noong sabihin ni Brian na dalhin na ako sa pampublikong paggamutan, ay tumanggi ako. Sinabi ko sa kanyang wag na. Nilagnat lang naman ako. Ipahinga ko lang to. Paniguradong bukas na bukas ay magaling na ako. Noong una ay hindi sumang-ayon sa kagustuhan ko si Brian. Pero kalauna naman ay nakumbinsi ko siya. Nang gabing iyon nga ay hindi ako makatulog. Dahil sa parang mabibiyak na ang ulo ko sa sobrang sakit. Sobrang init ko na at maging sa pagpikit ko nga Sir Casper, ay nararamdaman ko ang init na umaalingasaw sa mga mata ko. Dahil sa ayaw kong maistorbo ang mga kasamahan kong mahimbing nang natutulog, ako na lamang ang bumangon para kumuha ng tubig sa kusina. Pasado 12:00 na ng mga oras na iyon. Tapos katutulog pa lang ni Brian. Dahil binabantayan niya ang pagbaba ng lagnat ko. Kung hindi ko pa nga siya pinilit na matulog na ay hindi pa siya matutulog. Noon ngang naglalakad na ako papunta sa may kusina. Ramdam na ramdam ko ang simoy ng hanging tumatago sa mga sewang ng dingding. Napakatahimik na rin ang buong paligid. Maagang natulog ang lahat dahil maaga din gigising ang mga iyon para magluto na ng mga pagkain. Maya-maya pa, nung nasa tapat na ako ng bintana, ay nakarinig ako ng mahinang sitsit. Sitsit iyon na nanggagaling sa labas ng bahay. Nung una ay hindi ko na muna pinansin ang sitsit na naririnig ko. Sitsit po yung paswit. Pero sa bawat hakbang ng mga paa ko, ay patuloy ko pa rin naririnig iyon. Hanggang sa isang saglit pa, ay may tumatawag na ng pangalan ko. At nagmula iyon sa labas ng bahay mga kaswang. 3 beses na tinawag ang pangalan ko, Sir Casper. Kinakabahan man, ay naglakas loob na akong sumilip sa bintana para malaman kung sino ang babaeng tumatawag sa akin sa 10 oras ng gabi. Tandang hinawi ko ang kortina mga kaswang at nung makasilip na nga ako, ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko si Michelle, nakasuot siya ng bestidang itim at nakatayo sa labas ng bakuran. Nakatitig siya sa akin habang bumubuka-buka ang bibig na para bang may sinasabi siya na tanging siya lang ang nakakaalam at nakakarinig. Maya-maya pa, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay parang may sariling pag-iisip ang mga paa ko. Kusang humahakbang ang mga ito papunta sa pintuan. Para na rin akong nahipnotismo ng mga sandaling iyon dahil sa tila may boses akong narinig sa aking isipan na dumidikta sa kung ano ang gagawin ko. Para na akong lutang ng mga oras na iyon. Sa kadahilan ng hindi ko na alam kung bakit hinayaan ko lang ang sariling sundin ang boses na dumidikta sa aking isipan. Binuksan ko ang pintuan at lumabas ako ng bahay. Marahan akong naglakad papalapit sa babaeng si Michelle. Kahit na grabe ang kaba sa dibdib ko ay hindi ko makontra ang boses na nag-uutos sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Nang tuluyan na akong makalapit kay Michelle, ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ng
malapitan ang nagbabagan niyang mga matang namumula. Mabilis akong hinablot ng kamay niya na may mahahabang kuko at sa nanlilisik na mga mata ay galit na binalaan niya akong umalis na sa bahay ni Brian kung gusto ko pang mabuhay. Huling babala ko na sa iyo tong babae ka. Umalis ka na sa bahay ni Brian at iwanan mo siya kung gusto mo pang makauwi ng ligtas sa inyo. Wika niya sa garalgal na boses na aakalain mong nanggagaling sa ilalim ng lupa ang busis ni Michelle. Akin lang si Brian at walang sino man ang pwedeng magmamay-ari sa kanya. Kaya ikaw, umalis ka na sa lalong madaling panahon. Bibigyan kita hanggang bukas. Kapag hindi ka pa umalis sa lugar namin dito, tutuluyan na kita para makita mo na si San Pedro. Aniya, sabay halakhak ng malakas. Sobrang nakakapangilabot pakinggan ang tawa ng dating kasintahan ni Brian. Nagpupumiglas na rin ako dahil sa mariin niyang hinawakan ng braso ko at halos ibaon na ang matutulis niyang mga kuko. Bitawan mo ako dahil sisigaw ako kung hindi mo ako bibitawan. Nagtaas na ako ng boses matapos bumalik sa ulirat at makabawi. Takot na takot man ay buong tapang ko siyang sinabihang hinding-hindi niya ako pwedeng manduhan. Dahil wala siyang karapatan at kahit sino ay walang karapatang pagsabihan ako sa kung anuman ang dapat kong gawin. Mas lalong nanggagalaiti pa si Michelle matapos kong sabihin iyon. Gigil na gigil siyang binulyawan ako at pinagbantaan at kulang na lamang ay lamunin niya ako ng buhay. Ilang sandali pa ay mas natakot at nanghilakbot talaga ako nang may biglang lumitaw na isang matandang babaeng halos nakayuko na dahil sa pagkakuba. At gaya na Michelle ay namumula rin ang mga mata at nagtaasan ang mga buhok na akalain mong nakipagsabunutan ng sangkaterba. Mula demonyo itong nakangisi at hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. May binulong siya kay Michelle na naging dahilan kaya't lumuwag ang pagkakahawak sa akin ng babae. Tapos ay sinabihan niya itong may mas importante silang gagawin sa ngayon. Tsaka na lang raw ako atupagin. Kahit ano sabihin mo sa babaeng yan, alam mong hindi susunod sa gusto mo ang babaeng yan. Sa ngayon, puntahan man na natin ang lola mo dahil mas kailangan ka niya. Wika ng matanda. Pasalamat kang babae ka. Napakaswerte mo ngayong gabi. Dahil kung hindi dumating si Lola Libreng, bumulagta ka na sana ngayon dyan sa kinatatayuan mo at wala ng buhay. Napakaswerte mo pa. Anya, at halatang galit na galit pa rin siya. Bago umalis ang dalawa ay muli pa akong binalaan ni Michelle. Ihanda ko raw ang aking sarili. Dahil sa oras na hindi gagaling ang kanyang lola at tuluyan na iyong mawala sa kanya, isa-isahin niyang kunin ang buhay naming magkakaibigan. Anya, buhay ang nawala. Kaya buhay rin ang kapalit. Matapos akong balaan ni Michelle ay nilakuban ako ng kilabot sa buong katawan. Takot na takot ako. Nang sa isang igla pa ay bigla na lamang naglaho na parang bula si Michelle. Kasama ang matandang uugod-ugod na. Noong akmang maglalakad na sana ako papasok ng bahay, nang bigla na lamang akong nakaramdam ng hilo at umiikot ang buong paligid ko. Nangangatog na rin ang mga tuhod ko hanggang sa tuluyan na akong bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Ngunit bago pa man ako mawala ng malay, Sir Casper, ay natanaw ko ang kasintahan kong mabilis na tumakbo papalapit sa akin.
Umaga na nang magising ako. Pagkadilat ko ng mga mata, nakita ko ang kasintahan kong nag-alala. Agarang tinanong niya ako kung kumusta na ang pakiramdam ko. Hindi agad ako nakapagsalita at tinalala ang nangyari kagabi. Ano ba kasi ang ginagawa mo sa labas ng bahay? Bakit ka lumabas ng 10 oras ng gabi? Alam mo namang delikado, di ba? Nag-aalalang sunod-sunod na tanong niya. Nag-aalangan akong sabihin sa kanya ang tungkol sa babalang sinabi sa akin ni Michelle. Araw ng kasal ng kapatid niya at ayaw kong masira iyon. Naisip kong kapag sinabi ko sa kanyang tungkol sa sinasabi ni Michelle, paniguradong malalaman iyon ng kanyang mga magulang. At paniguradong mag-aalala ang mga ito na imbis na magiging masaya ang mga ito dahil ikakasal na ang kapatid ni Brian, iisipin pa nila ang tungkol sa pamilya ni Michelle. Wala. Nagpahangin lang ako kagabi kaya lumabas ako. Naiinitan kasi ako. Ang kaso nga lang, nung pabalik na ako sa loob ng bahay, bigla akong natalisod kaya nawalan ako ng malay. Pagtatahilan ko na lang. Nakita kong hindi kumbinsido si Brian sa mga sinabi ko. Kaya naman sinabihan ko siyang huwag nang maglala dahil ayos lang talaga ako. Araw ng kasal ngayon ng kapatid niya. Dapat hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo bang grabe ang paglala ko sa iyo nung makita kitang hinimatay? Ikaw talaga hindi ka nag-iisip. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa iyo doon sa labas ng bahay ha? Ano na lang ang gagawin ko? Aniya sa nag-aalalang boses. Humingi ako ng pasyensya kay Brian at nangangakong hindi na uulitin ang ginawa kong pagkakamali kagabi. Nang masiguro ni Brian na nasa maayos na kalagayan na nga ako, ay tsaka pa lamang siya huminahon. Pilit naman akong ngumiti para ipakita sa kanyang ayos lang talaga ako. Pero sa totoo lang mga kaaswang, para akong lutang ng mga sandaling iyon. At masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero hindi na gaya kagabi na kulang na lang ay iumpog ko ang ulo ko para lang maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Nang araw ngang iyon ay itinaos na ang kasal ng kapatid ni Brian. Noong nasa simbahan na kami ay nasipat ko si Michelle sa labas ng simbahan. Nakasuot ito ng bestidang itim at nakatalokbong ang ulo. Nang tignan ko siya ay napakatalim na mga titig na ipinukol niya sa akin. Mabilis namang kumabog ang dibdib ko at nangatog ang mga tuhod ko. Kung hindi ko pa naramdaman ang pagpisil ni Brian sa kamay ko, ay hindi pa ako babalik sa ulirat. Kanina pa pala ako nakatitig kay Michelle nang hindi ko man lang iyon namamalayan. Sa mahinang boses ay tinanong ako ni Brian kung sino ang tinitignan ko sa labas ng simbahan. Gayong nasa loob na ng simbahan ang mga ikakasal. Wala. Pagkukunwaring tugon ko at muling itinuon na lamang ang pansin sa harapan ng simbahan. Makaraan lang ang ilang sandali at nang nasa bahay na kami, kasalukuyang itinaraos ng kasiyahan at hindi na ako nakisaya pa. Hinayaan ko na lang ang mga kasamahan kong nakikisaya at nananatili lamang ako sa loob ng kwarto at nagpapahinga. Habang nagpapahinga ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Marahan akong bumangon at binuksan ang pintuan. Iha, masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Hindi kasi kita nakita sa labas eh. Nandoon ang mga kaibigan mo si Brian. Makisaya ka. Malumanay na wika ng ina ni Brian.
Mamaya-maya na po ako makikisaya. Pero medyo nahihilo pa po kasi ako eh. Magpapahinga lang muna ako, tiya. Tugon ko. Nilapitan ako ng ina ni Brian at idinampi ang kamay niya sa noo ko. Matapos niyang gawin iyon ay nagwika siyang mainit-init na naman umano ako. Mukhang hindi na maganda ang nangyari sa'yo, iha. Paulit-ulit ka na lang na nagkakasakit, no? Anya. Hindi ko nga po alam kung bakit paulit-ulit na lang po akong nagkakasakit. Siguro po nanibago lang ako sa lugar. Wika ko. Nakita kong tila hindi kumbinsido ang ina ni Brian sa sinabi ko. Narinig ko pang nagwika siyang maghanap siya ng manggagamot dahil mukhang hindi na talaga normal ang nangyayari. Ayos lang po talaga ako. Huwag na po kayong mag-alala pa. Pangungumbinsi ko. Hindi pwede iha. Alam kong hindi ka maayos. Tingnan mo nga, kagabi ka pa walang masyadong kinain. Nag-aalala na sa'yo ang anak ko. Kami rin. Nag-aalala na sa'yo. Baka kapag hinayaan natin ganyan ang kalagayan mo, may mangyari pang hindi maganda sa'yo. Mahabang paliwanag ng ina ni Brian. Dagdag niya pang saad, ilang gamot na umano ang nainom ko. Pero hindi pa rin gumagaling ang pakiramdam ko. Kaya mas mainam nang magpatingin ako sa manggagamot. Dahil baka may nakabati sa akin o ano pa. Naging dahilan ng paulit-ulit kong pagkakasakit. Sinangayunan ko na lamang ang kagustuhan ng ina ni Brian. Nakakahiya naman kasi kung kukontra pa ako. Gayong ito na nga ang nagmamalasakit sa akin. Nang araw ngang iyon ay nagpahanap ng albularyo ang ina ni Brian. Habang idinadaos ang kasiyahan ay hindi umalis sa tabi ko si Brian. Sinabihan ko pa nga siyang pumunta na sa mga kasamahan namin at makisaya doon. Hayaan niya lang ako dahil nagpapahinga lang naman ako. Pero sadyang mapilit siya dahil ayaw niya akong iwan. Noong sumapit ang hapon, ay dumating na ang albularyong gagamot sa akin. Sa unang tingin pa lang sa akin ng albularyo, ay hindi pa man siya nakakalapit ay napapailing na lamang siya at nagwiwi ka ng, Ay, hindi lang isang simpleng sakit ang nangyari sa'yo, iha. Dahil nakikita kong bukod sa minarkahan ka ng aswang, sinalbahi ka pa ng isang mambabarang. Inunti-unti niyang lasudin ang katawan mo upang sa ganun ay hindi mahalata ng mga taong nakapaligid sa iyong isang mambabarang na aswang ang dumali sa iyo. mahabang paliwanag ng albularyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino ang mambabarang na aswang ang tinutukoy ninyo, Manong? Tanong ni Brian sa albularyo. Mamayang gabi makikita ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Pero sa ngayon, kailangan ko munang gamutin ang babaeng ito. Tugon ng albularyo at lumapit na sa akin. Habang nagkakasiyahan pa nga sa labas ng bahay, ay inumpisa na akong gamutin ng albularyo. May mga kung ano-anong tuyong dahon ang idinikdik niya at inilagay sa insenso kasama ang 3 pirasong balahibo ng manok. Matapos gawin iyon ay nag-umpisa ng magpausok ang albularyo. Noon ngang magpausok siya, Sir Casper, ay ganoon na lamang ang pagwawala ko sa kadahilan ng naiirita ako at naiinitan na para bang natapunan ng apoy ang balat ko sa bawat paglapat ng usok sa balat ko. Idagdag pang nakakasulasok sa ilong ang napakabahong amoy ng insensong may mga dinurog na halamang dahon. Dagdag pa ang sunog na balahibo ng manok, kaya talagang nakakasulasok iyon at halos bumaliktad na ang sikmura ko.
May mga ritual pang ginagawa ang albularyo at may mga lingwahe siyang binabanggit na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Makalipas lamang ang ilang minuto mga kaaswang, sa maniwala man kayo o sa hindi, naramdaman kong tila may humahagod sa sikmura ko patungo sa lalamunan ko. Hanggang sa walang sabi-sabi ay sumuka ako ng napakalapot at napakapait na laway na kulay berde. Sobrang baho ng laway na iyon. Wala akong tigil sa pagsusuka ng mga sandaling iyon, Sir Casper. Pero mas ipinagtataka ko dahil sa tanging malalapot at mapait na laway lamang ang isinuka ko. Makaraan ang ilang sandali ay tinapik ako ng 3 beses ng albularyo. Matapos niya akong tapikin ng 3 beses, ay natigil na ang pagsusuka ko at bumuti na ang pakiramdam ko na tila ba nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Huwag kang mag-alala, iha. Ipanatag mo na ang sarili mo dahil naalis ko na ang lason sa katawan mo. Wika sa akin ng albularyo. Tinanong niya pa ako kung kaano-ano ako ng pamilya ni Brian at bakit ako napadpad sa baryo nila. Si Brian na ang sumagot sa tanong ng albularyo. Sinabi niyang kasintahan niya ako at inimbita niya ako sa bahay nila kasama ang iba pa naming mga kaibigan. Napapailing na lamang ang albularyo at nagwiwika ng, Kaya pala ganun na lamang katindi ang galit na nararamdaman ng aswang. Dahil kasintahan mo pala ang dalagang ito. Dagdag pang saad nito. Dahil sa galit na nararamdaman ng aswang ay umabot na sa punting unti-unti akong nilaso nito. Upang sa ganun ay mawala na ako sa buhay ni Brian. Nung lumatag na nga ang dilim at saktong nagsipag-uwian na ang ibang mga bisita ay siyang pagdating ng 2 nilalang sa labas ng bahay. Galit na humuhuni ang mga wakwak habang walang tigil sa pagkawag ng malalaking pakpak na tila ba nangahamon ng gulo. Paikot-ikot lamang iyon sa bahay habang walang tigil sa paghuni. Nang tignan ko naman ng albularyo ay nakita kong nag-uusal ito at panay ang pag-ihip sa katawan. May mga binabanggit siyang katagang hindi ko maintindihan. Dito lang kayo sa loob ng bahay at walang lalabas na isa man sa inyo. Maliwanag ba? Wika sa amin ng albularyo. Kinakabahan akong tumangaw. Maging ang mga kasamahan ko ay natatakot na rin habang sunod-sunod na tumango sa sinabi ng matanda. Lalong-lalo ka na, Brian. Huwag kang lalabas dahil ikaw at itong nobya mo ang punteriya ng aswang. Dito ka lang sa loob ng bahay dahil magiging abala ka lang sa gagawin kong pakikipaglaban. Dagdag pa nito. Mabilis pa sa 4:00 lumabas na ng bahay ang albularyo. Pagkalabas nito ay tanging sigawan, mga pag-angil at tatungal na lamang ang naririnig ko. Mga hayop kayo! Lalong-lalo ka na, Michelle. Alam mo nang may kasintahan na si Brian, hindi ka pa rin talaga tumigil sa kahibangan mo. Talagang gusto mo pang patayin ang kasintahan niya, ha? Pes, nagkakamali ka sa inakala mo. Parinig kong sigaw ng matanda at siyang nagpagulantang sa akin. Kaya't napatingin ako kay Brian. Maya-maya pa ay muli na namang nagkagulo sa labas ng bahay. Dahil sa takot ay hindi na ako naglakas pa ng loob na sumilip muli sa bintana. Pero ang mga kaibigan ko ay sumilip sila at panay ang pagtili nila sa mahinang boses na para bang nanonood sila ng nakakatakot na palabas. Diyos ko, nakakatakot ang aswang na yun. Sige, patayin niyo na po ang aswang na yan. Rinig ko pang wika ni Carla.
Gustuhin ko mang sumilip, Sir Casper, para makita ko ang kaganapan sa labas. Subalit naunahan ako ng takot at kaba sa dibdib. Niyakap naman ako ni Brian at sinabing huwag akong mag-alala dahil hindi siya papayag na may mangyaring masama sa akin. Magkakamatayan na raw muna bago ako makuha ng aswang na tinutukoy ng albularyo. Pasyensya ka na, Alyssa. Sana pala hindi na lang kita inaya dito. Hindi mo sana maranasang magkasakit. Ang akala ko kasi, tumigil na ang maglolang iyon. Dahil nataganan namin ni tatay ang matanda at binalaan na namin sila. Hindi pa pala. Dapat pala tinuluyan na namin kitilan ng buhay ang maglolang iyon. Tiimbagang na wika ni Brian. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay tumahimik na sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang albularyo. May galos ito sa braso at may bahid ng dugo ang hawak-hawak nitong tabak at buntot ng pagi. Pabagsak itong napaupo habang naghahabol ng hininga. Naaakalain mong nakikipagkarera sa labas ng bahay. Kaagad namang inabutan ng ama ni Brian ng tubig, inumin ito. Matapos makainom ay tsaka pa lamang nagsalita ang albularyo. Ayon pa nga dito, mga kaaswang, naparuhan niya ang 2 aswang na mambabarang at ang isa doon ay si Michelle. Kaya pala mas lalong nagalit ang babae dahil napatay pala ng ama ni Brian ang lola nito. Nung minsang sumugod ang mga ito sa bahay, iyong aswang na sumama ngayon kay Michelle na sumungod sa bahay ng kasintahan ko ay ang tiyahin nito. Malas lang daw ng 2 dahil pareho silang 2 napuruhan. Bago pa man makatakas ang 2 aswang ay nilatigo niya iyon ng nilatigo. At tinitiyak niyang hindi nasisikatan pa ng araw. Kung sana hinayaan na lamang nila kayo, di sana'y buhay pa sila hanggang ngayon. Sambit nito. Nalaman ko rin mula kay Brian na dati niya palang kasintahan si Michelle. Nung bagong salta pa lamang ang maglola sa kanilang baryo. Pero nung malaman niya ang tinatagong sekreto ng 2, ay agad-agad na lumaylo siya kay Michelle. Ngunit tila tinamaan yata talaga si Michelle sa kanya. Dahil sa kahit anong pagkikipaghiwalay ang gawin niya, ay hindi iyon pumapayag. Kaya naman ang ginagawa ng mga magulang niya, pinaalis siya sa kanilang baryo para makaiwas sa babae. Bago pa siya umalis ay kabilin-bilinan ng kanyang inang huwag siyang babalik hanggat walang kasintahan dahil baka mamay ay hahabol at hahabulin na naman siya nung apo ng aswang. Ang akala nilang tamang paraan ang ginawa nila pero mali pala. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Michelle ang ginawang pang-iiwan ni Brian sa kanya hanggang sa umabot na nga sa puntong patayan. Matapos nga ang kaganapang iyon, Sir Casper, ay hindi na kami nagtagal pa sa bahay ng kasintahan ko. Kinabukasan ay umuwi na rin kami kaagad dahil natatakot ang mga magulang ni Brian na baka pag nalaman ng mga angkan ni Michelle na si Brian ang dahilan ng biglang pagkasawi ng 3, ay baka babalikan pa kami at gawa ng hindi maganda. Sa ngayon, Sir Casper, ay nasa maayos at masaya na ang pamumuhay naming 2 ni Brian. Biniyayaan na rin kami ng 2 magagandang anak. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa karanasan ko nang minsang magbakasyon sa bahay ng aking nobyo. Muli po, ako po si Alyssa at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Yumaman sana ang lahat ng mag-subscribe.